may matinding warning po sa lahat ng mga kongresista ang PDP laban. Basahin natin. Ang sino mang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP laban. Ibig sabihin niyan, mga kababayan, ang sino mang gustong lumipat sa PDP pagdating ng panahon ay hindi na po tatanggapin. Hindi na rin mag-endorso at hindi papayagan na kahit kailan taon man ang lumipas sapagkat ito po ay stand ng partido, hindi po nila tatanggapin. So tama yan mga kababayan po natin. At least alam ng mga kongresistang ito. At ako, nanawagan din ako sa lahat ng mga kababayan po natin. Hindi natin papayagang maupo pa yung mga kongresista na boboto sa impeachment ni Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, ang pinakarason kung bakit gusto nila impeach si VP Sara ay ang pananagutan na sila ang posibleng managot. Impeachment versus sa mga korap na politiko. Tingnan nyo. Ang laki po ng korupsyon na nangyayari sa flood control project. Pero may nakukulong ba na malaking ista? Saldico, tinakasan. Martin Romualdez, nagkukunwaring biktima ngayon sa pamagitan ni Mr. Mabanta. Nakulong na ba? Yung 67 na mga kongresista na tinawag ni Ping Lacson na contractor, nakulong na ba? Hindi rin po. Ang pinakulong nila yung mga taga-DPWH. Pero sila na nakaupo sa pwesto, halal ng taong bayan, hindi pa nakukulong. Wala pang nakulong na kongresista sa ngayon, ha? Which is sila po yung may hawak ng pundo sa mga flood control project. Kasabwat yung nasa itaas, kasabwat si Martin Romualdez and Saldico at mga DPWH officials. So sila dapat yung mananagot. At kung may kurap, mayroong anomalya, sila yon. Hindi yung ating Vice Presidente. Kasi bobo lang tanga yung magsasabing may mga sapat na ebidensya kay VP Sara. Paano naging sapat na ebidensya? Is puro fishing expedition. Na-expose nila yung salin ni VP Sara. Ginamit nila yung AMLAC, ginamit nila si Trillanes. Which is ito naman malinaw. Na anti-Duterte yung mga ito eh. Malinaw naman na talagang gusto nila pabagsakin yung mga Duterte. So sino pang maniniwala? Kaya na sinasabi ni Chua na nandiyan na daw yung ebidensya, sumisigaw na daw. Anong sumisigaw na ebidensya? Yung sinisigaw ni Trillanes? Sinisigaw ng mga dilawan, pinklawan, komunista against the confidential fund of Vice President Sara. Galit na galit sila kay Mary Crispianos dahil marami sa kanilang mga na-recruit yung na-convict. Takot yung mga dilawan dahil alam nila na wala silang panalo, mga pinklawan. Takot ang administrasyon ni Bongbong Marcos, yung mga kasama sa group report sa pagpapa-aresto kay President Duterte kasi mananagot sila. Pag upo ni VP Sara, magkakaroon ng hustisya. Yung may pananagutan, magnanakaw, kriminal, adik, sindikato sa gobyerno, mananagot lahat. Kaya ito yung mga nasa likod ng impeachment ni Vice President Sara. At kasama po ang sino mang kongresista na boboto sa impeachment. Tandaan natin mga kabayan, hindi kailangan ni VP Sara humarap sa kanilang impeachment trial sa House of Representatives. Dahil alam naman natin na wala pang impeachment, planado na kung paano nila tanggalin ang Vice Presidente. So paano pa, bakit pa haharap si VP Sara? In the first place, alam niya na siya ay pinagkaisahan ng mga magnanakaw para ma-impeach. Sa Senado, yung tamang laban. Kaya abangan natin, ha? Dito sa Kongreso, alam natin may impeach nila. Pero tayo po yung maghuhusga sa mga kongresistang ito. Sa Senado, bantayan din po natin kung sino po yung babaliktad. Mantakin nyo, milyon-milyon ang punto na makukuha nila kapag boboto sila sa impeachment ni VP Sara. Sino kawawa? Taong bayan. Kasi ang pupunta na naman sa mga politiko ang dapat para sa mga ordinaryo Pilipino. Kaya salamat PDP Laban sa inyong paninindigan para po kay Vice President Sara at sa mga Duterte.